So this video is going to be another stock chart analysis and ito yung 10 stocks na i-review natin for today, June 19. And punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So PSEI, wala pa rin masyadong changes no compared sa previous na stock chart analysis. Andun pa rin yung PSEI sa kanyang range. So that's between 6269 and 6591 na upper part of the range. And still, andun pa rin siya sa lower part ng range, no? Kasi kung titingnan natin, if we're going to put a trend line sa half ng box, we'll see that majority of the candles are at the lower part ng range, no? Kapag ginitna natin siya. So, ibig sabihin, nagre-range siya, pero medyo bearish. Hindi ideal because sa ilalim siya bumubuelo, no? And as you can see, halos nakakahabol na yung MA50 sa price. So, if the PSEI goes even lower and mag-below siya ng MA50 pero nasa range siya, then pwedeng mag-transition yun into a medium-term consolidation. And of course, if magkaroon siya ng breakdown sa range niya, then ibig sabihin nun, for sure, nasa baba na siya ng MA50 and even possibly MA100, kung saan ang next possible support niya na maganda is itong level na to. So, yung kanyang 5,860 and then yung kanyang previous support pa sa 5,696. So, the reason for this is because hindi pa ganun ka-stable yung market, diba? Kasi andun nga yung impending na mga nangyayari sa world stage sa Iran and Israel. So, may current war na nangyayari and nagpapalitan ng mga attacks itong dalawang countries na to. And somehow, no, nadadama yung US because nagiging kalaban sila ng Iran and mukhang yung US is kumakampi nga sa Israel. So of course, magkukos yun ng uncertainty sa markets kasi may mga nagsasabi na mas magi-increase daw yung mangyayaring attacks and may nagsasabi rin na nagde-escalate na and nagkakaroon na ng mga talks pero mukhang wala namang nangyaring ganun kasi nagpapalitan pa rin ng mga attacks, no? So of course, hindi mo ma-expect na may mga tao magre-risk on sa mga capital markets, lalo na sa equities. So syempre, mangyayari either mag-consolidate lang yung mga markets or pwedeng magkaroon pa ng mga bentahan. So syempre, kung ganun yung nangyayari sa markets, then you wouldn't expect na maging maganda, no, yung galaw sa lahat or majority of the stocks. And I think nagre-reflect naman yun sa nagiging overall galaw ng karamihan ng stocks dito sa PSE. So, punta muna tayo sa unang stock. So, that's AGI. So, sa AGI, meron na ditong previous horizontal line because I've talked about this before sa previous stock chart analysis videos. So, ang major support kasi nito is itong around 8.59 level kasi ito yung kanyang previous base, no? Naging double bottom support, triple bottom, basta several instances siya na naging support and kita naman natin yan sa area na to. So, yung nangyari sa AGI, for the past few weeks, pataas lang siya and nakaabot pa nga siya ng kanyang recent swing high na 9.74. And napigilan yon because if you plot a line here, kita rin natin na yung upper part ng range before yung nagsilbing resistance niya, no? So itong mga areas na to yung naging basihan ng selling ng market players. And syempre itong move na to na pababa is of course, reflection dahil yun nga sa pagiging unstable ng overall markets. And kung mapapansin nyo, itong June 19, no, tumaas siya. No? Ang ganda ng volume pataas. Tapos, unfortunately, nagkaroon pa rin ng bentahan. And bumaba yung price at nag-close lang ulit siya sa around 9.11. So, basically, meron tayong double top resistance ngayon sa AGI. And na-mention ko na rin to before, no? As long as mag-hold itong 8.59 area kasi ayun na yung major support, then most likely ang mangyayari sa AGI is that magkakaroon lang siya ng consolidation dito. So, I think hanggang hindi pa stable yung market and walang enough na positive or good fundamental news, then most of the stocks, no, lalo na sa big cap stocks and yung mga part ng indexes is magko-consolidate lang or pababa gaya nitong AGI. So dapat lang, no, na hindi siya mag-breakdown dito kasi malalim yung next support niya around 7.76 area pa and pwedeng humabol yung MA50 and MA100 sa area na yon. So ito yung next support niya. Pero kung hindi naman magiging sobrang, no, bad news yung mga mangyayari, then most likely magko-consolidate lang tong AGI. So next up, BSC. So Basic Energy Corporation, June 18 nagkaroon siya ng run
up. So from the base na nasa ilalim nito, nag-increase siya ng 26%, no? Tapos today, from that close, nag-increase pa siya further ng around 13%, no? Nearly 14% only for it to drop. So ibig sabihin, yung mga nakakuha dito sa ilalim or nakakuha din dito sa run up na to, sila na rin yung nagbenta sa area na to most likely. So, tingnan natin kung ba't nagkaroon ng resistance sa BSC. So, possibly, no, hindi very obvious, pero itong around April 2nd week 2024 na swing high. So, yan yung naging cause ng resistance dito ng BSC. And actually, may nakaabang na din to agad na resistance, no, itong double bottom support niya around 17.40 na area. So, ayan, multiple instances na naging siyang support. So, itong BSC, ano talaga to, na maliit lang yung market cap niya. So, micro cap lang. So, considered as fourth liner. So, magaan lang talaga tong stock na to, no? Onting buying pressure lang, madali siyang tumaas. So, kita nyo naman, tumalon siya ng lagpas 20%, tas the next day, nearly 14% din. So, sa mga ganito kasing play, most likely, no, merong pwedeng rumors or pwedeng merong hype na pumapasok, kaya may mga traders, no, na hype, of course, na bumili. So I'm not sure kung ano yung naging hype dito sa BSC, kung bakit pumutok siya ng ganito. Kasi may mga ibang traders, no, may makita lang na yung stock nagrarally ng 5%, 10% na isang mabilis na galaw. Parang nag-expect na sila na magkakaroon pa ng next move further, kaya pinapasok nila. So, syempre, nagdadagsaan yung buying pressure. Pero madalas kasi sa mga ganitong play, short term lang talaga siya, eh. Mabilisan lang yung mga ganyan galaw, no. After a few days, patay na kaagad. So, isa to dun sa mga stocks na lagi kong minimension na news-based, no, rumor-based, hype-based. So, pag wala na yung mga ganun, parang napapatay na yung mga stock, no? So, mas kilala sa mga tinatawag na parang pump and dump. So, kung mapapansin nyo, halos ganun yung nangyayari dito sa BSC, sa mga moves niya. Parang ito, nung January 2024, no? Dalawang run up, tapos patay agad. And then, ganito din, nung September 2023, 2 to 3 days lang tumaas, tapos benta ka agad. So, ganyan talaga yung DNA ng stock na to, no? Lalo na sa mga stocks na third liners or fourth liners. Kaya nga, lagi kong sinasabi na if magte-trade kayo ng ganito, dapat matutukan nyo kasi mabilis yung bentahan dyan. And pag hindi ka nakabenta, matalagang ipit ka talaga. So, possible support ito, itong 0.1350 na level. So, ito rin, kasi swing high din to, yung around 0.1430. Kaya kung mapapansin nyo, yung level na rin na yun yung naging support. Pero, lakas pa rin ang selling pressure. Kung mapapansin nyo, yung volume nung pataas, mas onte kumpara sa nangyari dito. So, ibig sabihin, marami nang nakalabas sa area na yan. And, syempre, yung mga andito sa prices na to, average price nila dyan, 20% na eh. And, umabot na ng lagpas 40, diba? So, syempre, mapapabenta na yan. Lalo't alam nila na hindi naman ganun kalakas yung liquidity at volume para makalabas in the future. Kaya, syempre, paunahan na yan. So, no, only time can tell din kung magpapatuloy pa talaga yung mga ganitong galaw. Pero, based from previous na galaw niya, no, mukhang mapapatay lang din kaagad. Depende na lang kung magkaroon ng magandang consolidation, no, pwedeng makonsider as may succeeding plays pa na mangyayari. Pero sa mga ganitong galaw, madalas tapos na yun eh. So next up, RCR. So RCR, previously nagkaroon ng 52-week high breakout. So, ito kasi yung resistance niya sa 6.72. So, nung first week of June, nag-breakout siya itong candle na to. And then, ginawa niya, nag-range lang siya. Ito lang. Tapos, nag-breakout siya nung June 18 kahapon. So, ang ganda nung galaw niya so far, no? From here, nag-increase na siya ng around 7%. So, ngayon, currently up ng 5% kung nakabili ka sa breakout na yan. And, tingnan natin kung bakit nag-resist sa 7.23. So, hindi very obvious yung resistance, pero nakikita ko na merong range dito before, and ito yung naging support niya, itong area na to, no? Pwedeng dito and pwedeng dito. So, naging basehan ng selling. So, of course, yung ating next resistance dyan is yung top ng range niya. So, yung 7.56 area. So, ito na yan. So, ibig sabihin, ito na yung next support, yung range. So, pwedeng mag-consolidate lang siya ulit dito. Hindi natin alam kung gaano katagal before niya ulit i-test yung kanyang next resistance. So, pagdating naman dito sa RCR, no, sa mga REIT na stocks, madalas naman yung reason kung bakit pinibili ng mga traders to or mga investors is because of the dividends, no? Kasi nga, regular dividends naman yung binibigay ng REITs. So, 1.60, 1.66, 0.43, 1.68. So, madalas, no, naglalaro sa 1.5 to 2% average yung dividends nila. And annually, no, parang ang lumalabas tuloy, parang between 5 to 6% yung nabibigay niya na dividends. So, somehow stable and maganda yung galaw niya. So, this is more of a long-term play talaga. And yung mga ganitong moves na mga bentahan, hindi mo na rin masyadong kinoconsider kasi kung investor ka,
ka nga and hindi ka rin naman nag-expect sa RCR na talagang mabilis yung galaw niya, no? Na in a span of a few days, magkakaroon siya ng 15-20% na gains. Medyo matagal talaga yung galawan nito kasi REIT nga siya. Pero ayun so far. And syempre, pag nag-breakdown siya sa range na to, kung hindi mag-support yung upper range before, then mukhang babalik lang siya dito as its next support. And nakaabang na kaagad dyan yung mga MAs eh. So, makapal-kapal na talaga yung support na pwedeng mangyari dito sa RCR. So, next, web. So, sa web, napag-usapan na rin natin to before sa recent stock chart analysis video and na-mention ko na nasa range nga yung web, no? And meron siyang double top dito. And na-mention ko doon na pwedeng may something pa sa stock na to kasi hindi pa siya bumababa dito sa previous range niya, no? Despite na tahimik yung stock na to. Wala namang mga official news, parang a few weeks ago pa yung official news na galing talaga sa management nila. So, I guess merong nangyayaring hype or rumors, no? Dito sa web, that's why nagkaroon siya ng move na ganito recently. So, for today, nag-jump siya ng almost 20%, no? And nag-breakout na siya sa range. So, titingnan natin yung possible resistances ng web. So, ito swing high. So, resistance at 2.77. And of course, yung kanyang recent high talaga is 3.54 na naabot niya, no? Diyan nagkaroon ng selling after nung run-up niya. So, these are the levels to watch sa web. Kung magpapatuloy yung buying pressure, then expect na dito siya maka-encounter ng selling sa 2.77. And kung i-test man niya yan, tas hindi ganun kalakas, then of course, ito na yung next support ulit niya, no? Yung upper part ng range. And ito yung susunod niyang pwedeng i-test kung malakas talaga yung stock. So, definitely worth it abangan yan kasi nagkaroon na siya ng play before, tas hindi namatay yung stock, nagkaroon lang ng consolidation. So, meron pa siyang possible moves, no? So, maganda sanang gawin ng web na to is mag-consolidate na lang siya dito before niya i-try i-test. Kasi unstable yung market, pwedeng yung mga tao gigil sa profits. And yung mga nakabili dito sa range, pag na-hit na to or almost 40% na, so baka mabentahan ka agad tapos mamatay agad yung play. So, maganda dito, dapat mag-consolidate muna siya, no? Para mag-create ng bagong base. So, next up, Fero. So, sa Fero, kaka-breakout niya sa 52-week high. Resistance nito nasa 8.02. So, ito siya. Double top pala siya actually, no? Pero nag-breakout nung June 16. And then, pagka-breakout niya nung June 16, kahapon, ang ganda nung follow-through kaso bumaba at nag-support lang din ulit. So, previous resistance and then naging support na siya kaagad and eventually bumalik ulit sa levels na yun. So, bakit ba nagkakaroon ng resistance sa 9.44? Tingnan natin. So, actually, wala na nga palang resistance, no? Because ATH na pala yung galaw ng stock and yung nearest resistance actually was 8.90 na level. So, 8.90. So, pwedeng yun yung naging basis ng selling ng mga tao dito, no? Kasi after niya pala mag-breakout sa 52-week high, nag-breakout pa siya sa ATH and nagka-resistance dito. So, kung tatanggalin natin yung 9.44, no, mukhang nag-overshoot lang ng ilang beses. Pero ang maganda doon, hindi na siya nagko-close sa 8.90. So, ibig sabihin, kung titingnan natin yung technical side niya, then most likely ito na yung range na bago ng Fero, no. So, ito yung kanyang ATH sa 8.90 and then ito yung kine-create niyang bagong range. So, may support dito. And mukhang mahabol na ng MA20 yung price, so papasok na siya dito sa range. So, sa Fero, maganda dito, mag-consolidate siya sa area na to, no, ng matagal para hindi gigil mag-take ng profits yung mga tao dito, which is yun yung nangyari kahapon nung June 18. So, maganda mag-consolidate siya dito before siya mag-test, no, mag-breakout ulit para maganda yung breakout niya para yung mga nakasalo dito, sila na yung mag-supply ng shares sa mga bagong market players na papasok sa stock na to, no? Para wala nang pipigil pag nag-breakout siya kasi hindi pa enough yung profits ng mga nakakuha dito sa consolidation. So, worth it din abangan itong Fero. So, next up, Bloom. So, sa Bloom, meron na ring previous horizontal lines and syempre, na-review na rin natin to before. So, ito kasi yung major support areas niya, yung previous resistance and previous support pa rin. So, 5.05 to 5.27. Pero sa ngayon, no, mukhang hindi niya naaabot yon kasi kung tatanggalin ko tong lines na to dito, nag-create na siya ng bagong range. So, nag-breakdown nga pala siya sa range na yon pero nabawi lang din. So, pwede na nating makonsider as new support niya itong level na to. Yung 5.42 area, no, double bottom support yan. So, ano ba yung next na
kailangan malagpasan ng bloom. So 7.17 area kasi ito yung previous support and ito multiple times no considered as double bottom or triple bottom na kasi talagang yun yung support ng range niya. So ibig sabihin consolidate lang ng matagal before niya i-try i-test itong next resistances niya sa 7.17 at 7.61. Pero syempre kapag nag-breakdown ng tuluyan to, then i-revisit niya no yung ginawa nating lines kanina. Ito yung kanyang possible next na support area talaga. So pwedeng dito siya magtagal sa above 5 lang kasi nakahabol na rin yung MA20. So next up, LC. So, LC, nagkaroon ng ceiling play, no? So, makikita nyo sa level na to, umabot siya ng 49.41% or 49.89%. So, nag-max na siya. Tapos, after nyan, nagkaroon ng pag-increase ng max din, around 49.80 pero nag-close siya sa 43% na jump. And kanina, nagkaroon ng bentahan pero somehow nabawi at bumalik ulit near sa naging closing price niya kahapon. So, ano ba yung nangyari dito sa LC, no? Sa Lepanto? So, yung nangyari kasi na hype nito, no, is kung i-compare kasi natin yung earnings niya ngayong taon, ayan, sa 1Q 2025, yung net income niya is 390. Tapos last year, same period, 1Q pero 2024, negative 17. No? So, ibig sabihin, yung income niya nag-increase ng sobra. No? Yan, nakalagay halos 2,336% yung increase. So, of course, since andun nga, no, yung madalas kong nasasabi, unstable sa market, so karamihan ng pumapasok is because of yung gold tumataas yung price kasi yun yung nagiging reserve asset no, ng mga asset managers or karamihan ng mga investors. So, most likely tataas yung gold prices kasi maraming bumibili ng gold and syempre makaka-affect yun sa mga stocks na related sa mining. And ganito lang din yung nangyari sa stocks na pag-uusapan natin in a while, no, yung APX at PX. So, syempre nag-expect yung mga tao na pwedeng mas malakas pa yung maging earnings ng LC in the coming quarter kasi nga mataas yung price ng gold and probably nag-increase sila ng production, no. So, syempre lalaki yung income ng company. So, of course, maraming mga hype na pumasok doon. Pero tingnan natin yung levels ng LC. Kung bakit nakaka-encounter siya ng selling at these areas. So, lagyan natin ng line. So, 1950. So ayun, very obvious kung bakit. Kaya nahirapan din siya kasi nga may resistance na dito. And then, possibly dito rin sa area na to. So, ayun yung obvious swing highs niya, no? So, kung babalikan natin, then, ayun nga, as expected, dito nagkaroon ng bentahan sa near those price areas. So, sa ngayon, yung pwedeng mangyari na lang sa LC is pwedeng mag-range siya dito sa area na to. So, ang optimistic scenario is that talagang maraming pumasok na market players na sila yung sumalo ng mga binibenta ng nakasalo dito sa consolidation. Kasi yung mga andito sa baba, up na sila ng 100%, no? More than 120, 130. So, syempre, may mga magbebenta na dyan, no? Even yung mga nakabili dito nung June 17, kahit yung andito sa gitna, no? Up na ng 50%, up na ng 60, 70%. So, the only way para hindi mamatay tong LC, no? Para hindi siya dumiretso ulit pababa dito is kailangan talaga may mga bagong market players na pumasok para sila yung mag-assume ng risk, no? Sila yung papasok dito, tapos itong mga nakukuha sa ilalim, lalabas na sila, and magkakaroon ng bagong base, may ipon yung consolidation dito. And then, kung may bago na namang set ng market players in the future na maniniwala sa capabilities ng LC, kung nag-increase ulit siguro yung income nila or kung ano pa man yung news, yun na yung buying pressure na makakapagpatulak dito. So, at these prices, ayun yung inaabangan mo, no? Yun yung kailangan mong i-weigh in sa decision mo actually. So, dun pumapasok yung speculative nature ng stock na to, no? Lalo na sa mga mining and mga fourth liner or third liner na stocks because you'll never know kung ano yung mangyayari kasi pwedeng magkaroon ng maayos na negotiations, no? Pagdating sa mga war or sa trade wars and maka-affect yun sa price ng gold. Pwedeng bumaba yung price ng gold. So, pwedeng hindi na tumaas yung income ng LC because, syempre, bumaba yung price ng gold. So, hindi yun yung napoproject na income ng mga pumasok dito. So, syempre, wala nang papasok na new set of market players para pataasin yung price pataas, no? So, basically, you're making a bet and yun na nga yung speculation na papasok doon. So, dito sa LC, ayun, pag wala masyadong market players na sumalo ng binibenta ng mga nasa ilalim, then most likely,
bababa lang din yan dito or babalik dito sa base niya, no, kung walang ibang pumasok dyan. And kung titingnan natin talaga yung galaw ng mga stocks na to, no, somehow short-lived lang talaga yung mga run-up niya. So, a few days to a few weeks, tapos magkakaroon ulit ng bentahan. So, yun yung nakikita nyo dito sa mga swing high na to, no. Ilang weeks lang siyang pataas, tapos benta, tapos baba ulit. And ganyan naman talaga nga yung madalas na story na nangyayari sa mga third and fourth liners. So, very speculative play in nature. So, next up, APX. So, APX, may mga previous horizontal lines because I've covered this stock din sa previous stock chart analysis videos. And na-mention ko doon na as long as prices of gold go higher, then most likely susunod yung APX. And ayun nga yung nangyari. Nag-breakout yung APX sa 52-week high niya sa 7.18 and na-reach niya lang 7.53 and most likely traders were expecting a sell down din kaya nagbenta sila in anticipation of the resistance sa 7.62. And kung mapapansin nyo, from this high, dire-diretso yung pababa kasi ganun din naman yung nangyaring move sa gold. So, punta tayo sa chart ng gold. So, ayun, no, a few days na siyang diretso yung pababa. So, talagang ginaya lang ng APX, no, yung naging galaw ng gold. And ganun din, nag-resist din dito sa kanyang resistance. Kaya nagkaroon ng bentahan. So, ngayon sa APX, ganun na lang yun, no, most likely. Kapag dumiretso pa yung baba ng gold or nag-consolidate, pwedeng manghina yung APX and bumalik lang din siya ulit sa previous base niya kung walang mangyaring improvement in gold price. So, ayun pa rin yung levels na abangan, no, 6.20. So, most likely ang magiging galaw na ng APX kung pala rin is mag-consolidate lang siya dito before niya i-test yung multi-year high resistance niya. Pero I don't see that happening na magbe-breakout siya sa 7.62 kapag yung gold hindi niya nalagpasan itong 3.5 na resistance niya. So, malabong mangyari na mag-breakout yung APX sa makapal na resistance kung yung gold, yung galaw pababa or sideways. So, dapat sumabay siya, no, na tumaas talaga yung price ng gold. Kasi walang ma-entice na market players na pasukin pa yung APX, no, kung walang incentive na lalaki pa yung income nila kasi yung gold bumababa yung price. So, sa PX, ganun din. Nag-resist din dito sa 7.29 na price area. So, na-plot na natin yan before and ito kasi yung main resistance sa 7.56. So, again, kung hindi tataas talaga yung price ng gold, no, wala masyadong hype, wala masyadong reason para pasukin ng market players to, then I don't expect it to break out. So, talagang importante na nakalink talaga yung galaw niya sa gold and maging maganda yung galaw ng gold, no? So, kung manghina lang din yung gold or mag-consolidate, then most likely i-revisit niya yung support areas niya dito sa 6.20 something na price or even itong lowest part ng range 5.60, no? Although, baka hindi na abutin yun kasi andyan yung MA100 na kaabang. So, pwedeng itong area na to yung maging malalim na support niya. So, next up, ABA. So, sa ABA, nagkaroon na ng double top na resistance sa 0.82 and nirevisit niya yung previous support sa area na to. So, ito kasi yung previous support. Tapos, naging resistance, nag-breakout, nagkaroon ng bentahan and then na-breakout niya lang din eventually. Pero ngayon, andun siya nakaupo along with the MA20. So, ibig sabihin, yung ABA is currently in a consolidation sa area na to. So, as long as hindi na yan bumaba, ito na kasi yung kanyang next support, no? Malalim-lalim yung 0.61 and pwedeng makahabol na rin yung MA50 and MA100 doon sa price na yon eventually kung bumagsak. So, dito sa ABA, okay na rin tong move niya na to, no? Na nagkaroon ng consolidation as long as hindi niya nga mabasag yung major support niya. Kasi pag nag-consolidate siya, then next niyang pwedeng i-target na price for the breakout is syempre ito na, yung 0.87 and possible na maabot niya na yung next support here, yung previous support ng range around this area, no, 0.94 to 0.96. So, ayun lang, that ends the stock chart analysis video for today. Again, kung merong stock na hindi nasama, can comment down below and pwede nating ma-review yan sa susunod na stock chart analysis video. So, thank you for watching this video.